Hello, good morning guys. This is Marish. Ayan, so ito na po yung mga pinangako kong video to teach you the basic of birth chart reading. So ayan, kung nakikita niyo anatomy of birth chart. So bago natin yan simulan, first click subscribe, follow, share, comment, like, support me with stars guys. Ayan, so sobrang tulong na talaga yan sa akin at sa mga matutulungan pa in the future. So ang purpose ng video na to is ayun, maituro or gusto ko talaga na hindi lang talaga makapag birth chart reading sa mga nag-avail. Gusto ko rin na matuto sila. So at least diba, this is a guide for you guys or sa mga taong makakita nito kung gaano kaganda yung astrology. Ayan, so 5 years ko na siyang na-met yung astrology since 2020, way back mga December siguro, ganun. Kasi kasagsagan yun na Saturn return ko. And ayun, the ups and downs of depression, anxiety, and whatsoever. Ito yung sobrang nakatulong sa akin. So sa mga bago dyan, ayan, kung na-met yung video na to, nakita nyo, huwag nyo siyang baliwalain kasi it's a guide, it's a way for you to understand more sa sarili mo, sa mga kapatid mo, sa pangyayari sa buhay mo, sa magulang mo, sa boyfriend mo, if ever makaka-abroad ka ba, saan ba talaga yung purpose or path ng buhay mo, ano ba yung mga kailangan mong matutunan or lessons and all. So si astrology ay isang way or tool to guide you for those things. Yan, para mas maintindihan. Ito pa guys, chika ko lang. Hindi kasi ito na ituro sa atin sa schools. Ayan, hindi na ituro yung more on assessment or reassessment of ourselves, yung mas makilala yung sarili natin, hindi siya na ituro. So, ang tanong dyan, paano mo makukontrol yung sarili mo? Paano mo maiintindihan siya? Diba kasi mostly, pag ikaw na lang isa, pag natapos na lahat ng kasiyahan, nakasama mo yung mga kabarkada mo, jowa mo, and whatsoever, kung ikaw na lang yung nandun sa sitwasyon na problema and whatso on, diba? Yung tanging kasama mo lang is yung self mo. So, napaka-importante na dapat maintindihan natin yung sarili natin. Sobrang, na to guys, legit yung guide niya. Hindi naman ito yung magsasabi kung ano mangyayari talaga sa buhay mo. Ikaw pa rin yung mag-decide. It's just a guide. Kaya, kung sa mga nag-iisip na yung astrology is into ganito, ganyan, ganyan, and ang spirituality is into ganito, naku guys, buksan niyo yung inyong mga isipan. Explore with this field kasi ang sagot ng talaga sa lahat is balance. Ayan. So, kung maiintindihan natin yung sarili natin, marunong tayong mag-control sa sarili natin, sa emosyon natin, sa utak natin, and whatsoever. Ayan, di ba? At least, 100% sa sarili mo, alam mo na may ginawa ka for yourself. Ayan, di ba? Hindi 100% na sure kang mababago mo. Pero, at least may ginawa ka, nag-adjust ka, natuto ka, and so on. So, if ever man ma-meet din ito, kasi actually, yung mga ko talaga, isa sa mga pinaka-highlight na gusto kong ma-meet nila ito is yung mga kabataan ngayon. Kasi they really, di ba sila yung kadalasang nagsasuffer ng yung nagtatanong sa sarili kung ano yung path nila, depression and whatsoever. Pero sa reality ngayon, madami yung mga taong nag-undergo ng mental health issues. Ayan. Kasi kung nakikita mo yung mundo guys, parang ayun, hindi mo na makikita yung something like balance. Pero sige lang, at least ikaw sa sarili mo, may control ka at na-met mo ito. Ayan, simulan na natin. Medyo maging mahaba yung intro, pero ayan, bear with me guys, at saka turo ko sa inyo kung ano yung nalalaman kong basic at saka paano natin siya mas makikilala pa. Kasi daming nagtatanong sa akin, ano ba talaga yung astrology, ano ba talaga yung birth chart, may kinalaman ba ito sa religion, etc. and whatsoever. Hindi. It's just a guide. At saka hindi ito may kinalaman sa religion and whatsoever. Kasi at the end of na kung mauunawaan mo na siya, doon mo kasi makikita at ma-adjust yung sarili mo according kung saan ka. Okay? So, hindi ito more on hindi ito dahil sa religion ko or sa religion, no. It's all about astrology. It's all about self-awareness and it's just a guide. Okay? So, congratulations kasi eto, na-met mo na ang astrology at yung birth chart. So, ano ba yung birth chart? So, kung tutusin guys, ayan yung anatomy niya. Pero bago yan, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga yung meaning niya. Okay? At ano ba yung covered niya? So, si astrology is ang sinaunang agham na pinag-aralan ang epekto ng mga bituin, planeta at iba pang celestial bodies. Kung nakikita nyo guys, meron siyang mga planets, so, diba? And zodiac signs. So,
sa buhay ng isang tao at sa mundo. Naniniwala ang astrolohiya na may koneksyon ang posisyon ng mga planeta like this sa ating kapanganakan. Kasi kaya tinawag siyang birth chart kasi kailangan yung exact birth date mo, exact time, including the minutes and the AM or PM, then the birthplace. Dapat exacto talaga yung birthplace mo, lahat ng mga information para accurate yung mababasa mo sa chart mo or accurate yung mababasa ng astrologer or ng marunong magbasa ng chart mo. At saka, ingatan nyo rin yung informations nyo kasi maaaring pwedeng gamitin ito laban sa'yo. Kasi nabasa ka na, di ba? Na-read ka na niya. Ayun. So, may kinalaman siya sa ating kapanganakan, ating personalidad, kapalaran, at mga karanasan sa buhay. So, sa astrology guys, or sa anatomy ng isang birth chart, ay may mga bahagi na may mga kahulugan or parts of the chart. So, kung nakikita nyo dyan, merong mga signs and so on. Okay? So, unahin natin yung mga elements. Wala dyan yung elements. Pero, yung mga elements, punta tayo dito. Ayan. So, yan yung mga elements, guys. So, may 4 na elemento, which is yung apoy, tubig, lupa, at saka hangin. So, si fire signs. So, si fire signs is, yung mga elements are composed of zodiac signs. So, 12 zodiac signs. Yan lahat, guys. So, kabilang sa fire signs, yung Aries, Leo, at saka Sagittarius. They were strong in emotion, enthusiastic, passionate, temperamental, achiever, at saka interesting, at saka nasa more in short goals. Ayan, kasi napaka-energetic nila. Gusto nila yung mga ginagawa nila or task nila pag fueled sila, it means energized sila, go na go yan agad, gusto tapusin agad yung mga task nila. Kasi gusto nila productivity a day. Okay? Next is, ayun sila. Sila yung mga fire signs, guys, ay sila yung mga masisigla, determinado, at mapusok din. Okay? So, next is the water signs. So, si water signs, guys, yan yung kabilang sa water signs na mga zodiac signs. Si Pisces, Cancer, at saka si Scorpio. So, they are refreshing, charming, like us, char. Mysterious, private, sensitive, and emotional, and napaka-empath. Okay? Hindi pa nila nakikita yung person, nakachat lang nila, or nakita lang yung picture, they really sense or read the person intuitively. So, nararamdaman nila, nababasa na nila yung tao kahit hindi pa nila nakikita in person. Ayan. So, yung mga water signs, guys, ay mga sensitive and emotional. Kaya, 'di ba? Kaya kailangan natin talaga nasa balance kasi hindi po pwedeng lang tayo, go nang go tapos practical yung words natin, nakakasakit na pala. So, ayun, isa to sa mga palaging natatamaan ng mga ibang elements kasi they are very sensitive. So, ayun lang. So, yung water signs or tubig are very emotional, malalim sila at may malakas na intuition. So, ingat kayo guys kasi malakas kaming mag-read char. Depende depende to kung evolved or unevolved personality. It means positive or negative. Next are the earth signs or the earth elements. So, yung mga earth signs na kabilang sa earth elements ay Taurus, Virgo, Capricorn. They are dependable, grounded, reliable, materialistic, loyal, and practical. Sila yung marunong gumawa ng pera, guys. Ayan, and they love the time kasi hindi sila pressure sa oras. Alam nila na in the end of time, maabot nila yung mga pangarap nila. Ayan, so may sila, time management. Ayan. Pero depende rin yan sa kada isang zodiac sign kasi may kanya-kanyang behavior din sila. Okay? They are the money maker and they love stability. Ayan. So, ayun yung mga earth signs, guys. Sila yung mga mapera. Okay? So, kung pipiliin nyo, ayan yung piliin nyo. Next is ayun din, practical at matyaga yung mga earth signs at matatag. Okay? So, next is the air signs. So, air signs are Aquarius, Gemini, Libra. Ito yung mga genius na signs, guys. Wow. They are very, mabilis mag-isip, ang daming ideas, communicative, at saka madaling makagets. Sila yun. Kaso lang, mahilig sila mag-commit sa maraming bagay. Ayun nga lang, kasi they love to sustain yung gusto nilang matuto kasi ganun sila, guys. Okay? So, medyo sa part na to hindi masyadong napaprocess yung emotions. So, naiintindihan nila yung emotion pero hindi nila masyadong napaprocess. Kaya sometimes they talk very anong tawag dun? Medyo masakit. Masakit talaga. Okay, they were powerful, creative, at saka fun, ideas, adventurous, and exciting. Kasi dami silang alam At saka gusto nila, ayaw nilang naboboard. Okay? So, yung mga air signs or mga hangin, guys, ay matatalino, palakaibigan, at malikhain. Okay? So, ayun yung ating mga elements.
So, ayan. So, kung nakikita nyo sa astrological elements, ganito yung makikita nyo sa kanila. Oh, tingnan nyo na lang guys ha, ganun siya. Then, kung makikita mo dun sa sinasend kong birth chart na, ay chart nyo talaga, may mga ganitong sign, so alam nyo na kung ano siya. Earth sign ba siya? Tapos may kulay din siya. So, according to kulay, nakikita nyo siya dyan. So, dito, fire sign is red, earth signs are green, air signs are light blue, and water signs are dark blue. So, next, balikan natin yung yung anatomy of the birth chart. Okay? So, sa anatomy of the birth chart, kung nakikita nyo guys, ito yung palagi yung nakikita na pag na-met nyo at the first time nyo siyang na-met, parang okay, mat ba to? Parang ganun siya. Ganun yung dating niya. Kasi ganun din yung dating sa akin eh. So, dito sa chart is, illocate na muna natin sila ha. So, sa outer part ng circle ng chart mo is makikita mo yung zodiac signs. So, kung makikita mo, 12 zodiac signs to. Okay? Next is, ayan, zodiac signs. The 12 signs in which the planets are placed. They modify the planet's expression. Okay? So, dito rin makikita mo rin yung planets. So, ayan, di ba? Planet symbols. So, kung saan, ayan yung mga symbols nila, guys. Tapos, kada isa niya na hanapin mo dito sa loob ng chart mo. So, kung nakikita mo dyan, like si Sun, okay, lakihan natin. O, si Sun, di ba, ganito yung mukha niya. So, titingnan mo siya kung saan. So, andito siya, nakalagay, sa 3rd house. Okay? Next. So, mamaya na natin yan i-further. Next is, makikita mo rin dito, aside sa planets, di ba? O si planets, this represents the various facets of the individual. So, kung nakita mo dyan yung planeta, zodiac signs, yung nakikita mo parang pie at may mga, may mga guhit or boundaries sa, kada isa at may number hanggang 1 to 12, ayan yung tinatawag natin na houses. So, dyan mo makikita guys kung saan tatama sa buhay niya yung pangyayari or saan tumama sa buhay niya. Kasi may mga meaning yan kada isa kung saan siya tatama sa buhay mo. Okay? Houses, the 12 segments of the chart representing life areas. Okay? Okay. Next is, dito naman is makikita natin yung ascendant. Oh, yan. So, si ascendant or yung rising signs mo. Rising sign mo. So, kung hinahanap mo or nagtatanong ka kung ano yung rising sign mo, ayan yung nakapangalan sa chart, nakalagay sa kanya ASC or ascendant. So, si ascendant is the sign on the eastern horizon. At the time of birth, it represents the outer self, initial reactions, and physical appearance. So, ayan yung nakikita ng ibang tao sa'yo, guys. Okay? Next is, makikita mo rin dito yung, si ascendant is, ayan, kung ano yung naiguhit dito sa chart mo. So, makikita mo yan mamaya, mas darker yan kaysa sa ibang mga may guhit. So, 4 yan sila, si ASC, IC, MC, at saka si DC. Okay? So, si MC naman is, ito yung nagre-represent sa career, reputation, at saka public image mo. Okay, so yung picture na yan guys is kinuha ko lang sa Google at hindi ko siya pagmamay-ari. So, pwede nyo rin siyang i-search doon at saka yan, parang ito yung pinagkunan niya. So, I do not claim this picture that it is mine. Baka magalit yung may-ari. Ayan, so yung kadalasang ginagamit ng mga house system sa pag-create ng chart is ito. So, Placidus and so on. Pag general reading guys is whole sign yan. It means walang time or more on general reading. Kung accurate or kadalasang ginagamit is si Placidus, it is more accurate. Tapos yung iba naman is more, may iba din silang meaning. Then, dito din makikita mo rin yung mga planetary aspects. So, kung nawawonder kayo guys kung ano yung mga may guhit-guhit, sila yung tinatawag na mga aspects. It means may meaning din sila. So, ano ba yung aspects? The angular relationship between planets indicating how they interact. Okay? Paano nag-interact yung mga energy, mga pangyayari sa buhay. So, dito, kung makikita mo siya, may nakalagay dyan, conjunction. So, ganyan siyang yung mukha niya, no? Sextile, square, trine, and opposite. Okay, so, mamaya ay pag-usapan natin yan. Pero, sa madali ang discussion. Hindi talaga siya detailed. Ayan. So, ipagpatuloy natin. Ayan, so, may mga kahulugan din yung mga ito, guys. So, si Sun, Moon, Mercury, may mga kahulugan din yan. Example, ang iyong sun sign ay naglalarawan ng yung sun sign mo ay naglalarawan ng iyong pagkatao, ngunit mayroon pang ibang mahalagang aspeto na nakakaapekto sa iyong personalidad. So, hindi lang talaga
si sun sign, yung dahilan. May ibang aspects pa yan. Sila yung mga aspect. Kung ang sun mo is nasa third house, so hindi lang talaga sun in Capricorn ka, ayun lang talaga. Naaapektuhan din siya kung saang house siya, at saka ano yung mga aspects or konektadong aspects na ano sa kanya, connected. Yan. So merong mga meaning. Yung mga ito, meron silang meaning. So mamaya pag-usapan natin. Okay? So i-ano ko na lang ito, guys. I-run through. So si Sun ay more on pagkatao, pagkakakilanlan at kalooban. Habang si Moon naman, ito yung self mo, si Sun. Si Moon naman is more on your emotion or damdamin, emotional at panloob na mundo. So, ayan. Then, nagmamatter yan kung saan siyang house at saan, ano yung nakapekto sa kanya. Si Mercury naman ay ito yung iyong communication at saka thinking. So, komunikasyon, talino at paraan ng pag-iisip. Yan yung si Mercury. So, ganyan ka mag-isip. So, magdidepende yan kung saan siyang sign at anong houses. Okay? Next is, si Venus naman ay the love language. O hindi lang ito love language na yung alam mong love sa sa boyfriend mo and whatsoever. This is a general love language. Okay? Love sa sarili mo, sa mga tao, sa mga bagay, at whatsoever. Kay God. So, pag-ibig, kagandahan, kasiyahan, at saka relasyon. Si Mars naman ay more on your drive or action, enerhiya, tapang at galit. This is your drive, the sex, and ayun, energy mo. Saan mo yung pinaka-bet or gusto mong gawin. So magmamatter din yan kung saang house at anong zodiac sign. Yung Jupiter naman is the planet of expansion, the planet of luck. Kung hinahanap niyo yung swerte, guys, andyan. Kay Jupiter kasi nag-i-expand, okay? Nag-grow or lumalawak. Yan. So, si Jupiter is more on swerte, pagpapalawak at pagkatuto. Yan. So, yung mukha niya is parang number 4. Si Ascendant naman as dito, ito yung physical appearance, initial reactions, and nakikita ng ibang tao sa iyo. Okay? So, ayan si Ascendant. Si Saturn naman is the planet of karma, the planet of time. Karma, guys, may dalawa yan. Good and bad karma. So, pili ka na lang kung saan yung sa'yo. Kasi hindi talaga nakakalimot si karma, guys. Kahit man pilitin mong tabunan nyo ng bagong magandang gawa, tapos gagawa ka na naman ng di maganda, ay parang ganito lang yan, guys. Okay, 1 point ka muna ngayon kasi mabait ka. Okay, 1 point na naman ngayon kasi mabait pa rin. 1 point hanggang naging 5. Then, gagawa ko ng di maganda ngayon kasi naging mabuti naman ako nung nakaraan. Okay, 1 point. Hindi yan, guys, mag-skip. Kundi, pagdadaanan mo talaga siya kasi ginawa mo siya. At, ayan pa, may bonus pa siya. So, si Planet Saturn is the planet of karma, discipline, teaching, lessons, time, ano pa ba? Ayun, lahat ng disiplina kailangan mo. Siya yun. Or, father, di ba? Katulad ng natin, ama or ng parents, di ba? Pero more on, hindi mo siya malilin lang kasi nagbabase siya sa energy mo. So, si Saturn, the planet of disiplina, limitasyon, pagsubok at responsibilidad. So, si Saturn yung hindi mo kayang linlangin, guys, kasi kahit iniisip mo lang at saka ginawa mo or whatsoever in a silent way, hindi mo siya malilin lang kasi yung energy mo yung nire-read niya. Okay? So, dito papasok din yung konsensya. Kasi, alam niya yung balance yung tama at saka mali. Pero nasa balance siya. Okay? If ever man na may alam na kayo about your birth chart and whatsoever, hindi naman kasi ganun sila. Okay? Kailangan lang talaga ng discipline at saka control. So, siya yung nagbabalik sa'yo into balance. Kasi, di ba, kung masyado ka ng masama, sino yung magpapaalala sa'yo na hindi pala maganda yun or masyado ng ganito? Kaya, nag-exist talaga si karma, guys. Hindi siya joke. Lalo na pag dinaanan ka na ng Saturn return mo. Okay? Depende yan sa lahat ng mga gawa mo. So, ganun siya. So, si Uranus naman, guys, ay more on pagbabago, revolusyon, at pagka-eccentric. Ganun siya. So, ayun. Si Neptune naman, guys, is more on pangarap, ilusyon, espiritualidad, at malikhaing imahinasyon. So, may mga kanya-kanya silang mga meaning. Lalo na pag andun na talaga sa chart mo siya tinignan. Si Pluto naman is the death and rebirth. Death and rebirth siya, guys, kasi may kailangang mawala or makat or matigil
na mga gawain mo or kailangang mawala ng mga tao sa iyo kasi lessons lang sila. Hindi exempted dito yung mga love life na pinili mo kasi possible mga ano lang sila, lessons lang sila sa buhay mo para matuto ka. Pati yung parents mo at mga kapatid mo. So, depende yan. Depende sa reading ng chart mo. Sa reading kasi, makikita doon yung past life mo, yung karma mo, or karmic connections mo, soulmate mo, or ano pa ba. Destined na maging lesson sa'yo and whatsoever. Okay? So, ganun siya. Then, si Pluto naman is, like ngayon, naka-Pluto in Aquarius tayo, di ba? So, si Pluto kasi is sobrang, bagal niya na mag-rotate sa itaas or sa solar system, guys. So, parang kung ito siya, parang ninanamnam niya ang lahat. O, di ba? Siya yung taga-check. Okay, may na ano pa ba nalimutan? Ito, kailangan na i-transform. Kailangan ng ganito, ganyan. Parang siyang ganon. Okay, pero sa akin lang yun. Okay, sa aking way of pagkakaintindi. So, depende rin yan sa ano ninyo, guys. Okay? So, napakabagal niya mag-rotate sa solar system to the point mafe-feel mo talaga lahat ng kailangan mong ma-feel at kailangan mong baguhin, di ba? Kung ano pa, siya yung checker. At saka siya yung pinaka last na mag-ano sa'yo na, okay, kailangan na itong baguhin sa'yo, kailangan nyo nang mag-evolve. So, hindi ito basta-basta, guys, kasi it's painful at saka mabagal and so ever. So, ganun siya. Kadalasan kasing alam ng mga tao, guys, is more on yung pagkakaintindi natin, more on words and whatsoever. Pero yung naiintindihan kasi ni universe ay yung energy mo. So kahit naghihingalo ka na dyan and whatsoever, kung hindi ka or wala ka sa higher vibration or hindi mo kayang gawin yung low vibration into positivity, ayan, yung ma-attract mong mga tao ay same ng energy sa iyo. So kung yung energy mo is nasa baba ka, lagay natin, problemado ka, depressed ka, yung ma-attract ng mga tao is ganun din. So kaya kung napapansin mo kung may problema ka, susundan din ng problema. Kasi the way you think is energy na yon, the way you act and whatsoever. So, lahat ay energy. Okay? So, ganun siya. At si Pluto din yung dahilan kung bakit may success. O, diba? Lahat naman sila meron. Pero si Pluto din, meron din siya ganun. So, pag nawala na yun, na let go na yung tao na yun, nakapag-move on na ka whatsoever, na natutunan mo na yung lessons doon, mag-grow yung bagong ikaw. Kaya nga't natawag siyang death and rebirth. Okay? So, let's go to North Node. So, si Pluto is ang pagbabagong anyo, kapangyarihan at malalim na pagbabago sa sarili. So, ganun yung kanyang definition. So, si North Node naman, guys, ito yung mga sinasabi natin, ano ba talaga ang purpose ko sa buhay? Ayan. So, si North Node is more on, purposes of our life. So, ganun siya. So, dyan mo rin makikita, kasi magdidepende ito kung saan nakalagay na houses. So, ayan. So, kung si North Node mo is nakalagay sa first house, more like, mamaya mas ipapaliwanag ko yung pag nasa kada houses na. So, magiging to kasi medyo matagal na ako nag-explain, 32 minutes na. Tapos ang dami pang picture nito. Okay? So, si North Node is isang kilalang ugat ng tadhana. Ayan. So, mission or layunin at spiritual na paglago. So, ayan yung kay North Node. Siya yung direksyon na dapat mong tahakin sa buhay, bagong aral at mga hamon na kailangan lampasan. So, hindi siya ganun kadali din. Kasi may mga makikita kang challenges. Challenges yun para mag-grow ka. Hindi dahil pinarusahan ka. Okay? Ganun siya. Kasi ibibigay yan ni God sa'yo kasi kaya mo. Hindi dahil hindi mo kaya. Kailangan mo lang talagang maintindihan yung lesson doon at mag-adjust ka at mag-evolve ka. Okay? Si South Node naman, guys, ay mga past life or mga nakasanayang ugali, nakaraang buhay or nakaraang past life karma, mga bagay na pamilyar ngunit hindi na nakakatulong sa iyong paglago kasi nasa past na. So, kukunin mo na lang yung lesson doon at mag-grow ka doon sa North Node mo. Ayan. Kasi yun yung path mo. Okay? So, ayan. So, ayan yung mga natin, guys, kadalasang makikita sa ating chart. So, may isa pa akong hindi na meron pa tong ibang mga symbols, guys, na more deeper pa yung mga meanings. So, dahil bago pa lang or nasa basic pa lang, ito na muna yung ating pag-uusapan. So, lastly is si Lilith. So, si Lilith is isang itinatagong bahagi ng sarili. Ito yung mga kailangan i-shadow work natin, guys. Or malayang espiritu or repressed desires. So, ito yung raw feminine energy
na madalas itong iniugnay sa madilim na bahagi ng ating psyche. Kasi ito yung mga karanasan natin sa buhay na parang natago na lang siya or pinilit nating kalimutan or itago kasi parang hindi siya accepted sa community or ayan, or yung alam mo sa sarili mo na you know na hindi maganda tapos natago mo. Ayan, so yun yung mga kailangan na i-shadow work. So si Lilith ay kilala rin na isang black moon at saka ayun yung mga mas ididig deeper natin yan guys sa iba pang mga videos. So ayun, yun na muna. Okay, so ulitin ko dito sa anatomy of birth chart, makikita mo yung planets, zodiac signs, planets ito. Yan sila. Zodiac signs yung nasa labas. Houses yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 12. So may kanya-kanyang meaning yan at saka ayan yung mga karaniwang natatamaan sa or tumatama sa buhay natin. Tapos yung mga planet aspects. So nito yung mga planet aspects yung nakikita yung mga guhit-guhit. Then ano pa ba? Si ascendant or yung rising natin, si MC yung public image natin, IC yung pinaka-deep mo, si DC hindi nakalagay dyan. Ayan, so ayun siya. Then, ano pa ba? Ayun. So, pag-usapan natin yung kada houses. So, lahat ng houses sa chart. So, ang houses guys is may 12 houses or 12 pi. So, ang bawat isa ay may kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng buhay at bawat planeta ay may posisyon sa isang bahay. So, kung nakikita nyo guys, di ba, yung sisa, nakalagay siya kay third house, ganyan. So, may mga posisyon sila. Then, ayun. Depende rin ito sa time. Kaya kailangan natin yung exact, exact na oras ng chart mo. Kaya kailangan exact din yung placements nila. So, oras ng iyong kapanganakan na nagbibigay ng mas detalyadong kahulugan sa iyong astrological na profile or accurate na informasyon. So, ayan. So, dito tayo guys. Ayan. So, bago ko balikan yung mga zodiac sign kasi andun pala may mga meaning pala siya dun. So, para mas ma-emphasize natin mamaya. So, yung unang house. So, kung yung chart, di ba, ito na yon. Yun yung mga pi nakikita natin doon sa sa lakihan ko para hindi Yan. So, sa first house is dito mo makikita yung identity, physical being, sense of self, presence, perspective, ego. So, sa unang bahay, dito yung pagkakakilanlan, physical na anyo, at saka personalidad. So, dyan din nakalagay yung ating ascendant, guys. Okay? Second is more on values, material, possessions, money mo na ikaw yung kumikita, income mo, objects and belongings. Dito yung halaga, seguridad, at material na bagay. Dito rin yung pera na kinikita mo. Yan. So, mahalaga. Isa to sa mga pinakamahalagang tinitingnan sa wealth, o diba? Kung talagang natural na yaman and so on. Third house is more on local community, communication, peers, colleagues, classmates, and siblings. So, more on ideas, communication, paano ka mag-isip, paano ka makikipag-usap. Ayan. So, isa din dito, dito rin yung paglalakbay. Meron ding paglalakbay dito sa third house. Ayan, so dyan mo makikita. Sige lang, meron pang isang picture ito. Sa fourth house naman is more on your foundation. So, sa fourth house is yung pamilya, tahanan, at emotional na pundasyon. Home, family origin, roots, background, maternal, lineage. Sa mga kanunuan mo guys, ito yung mga mana mo, okay? So, isa din to sa pinaka-deep. Kasi, andito na part si IC. Yung mas pinaka-deep na, kasi nga diba roots? Ayun. Okay, di ko na guys, i-search nyo na lang kung may mga nalilimutan ako, at least na ituro ko sa inyo in ganito. At least maintindihan nyo na kahit konti man lang yung makuha nyo, at least na ituro ko sa inyo. So, ayan, fifth house. Si fifth house naman is more on creativity, play, passion, romance. Itong mga saglit na romance natin guys, mga hindi pang matagalan. Ayan. Children, or dito nakikita yung pregnancy, makikita rin dito kung saan or anong makikita mo dito yung gender ng anak mo or ilang anak meron ka. Ayan, dito siya. Or mabubuntis ka ba dyan. Pleasure, performance. So, sa ikalimang bahay ay pag-ibig, o diba, yung mga short na romance, kasiyahan, sining, at anak. Sixth house naman is more on health, wellness,
daily rituals, exercise, diet, routines, at saka habits. So, ano to guys, more on work, more on services, sa health mo, opportunities, ayan, andito yan sa 6th house. So, trabaho, kalusugan at pang-araw-araw na gawain. So, daily routines. Then, sa 7th house naman guys, is more on partnership, contracts, commitment, alliances, wala na, unions at saka approvals. So, dito yung partnership, relationship, marriage. So, sa lahat din ha, sa general. So, dito rin makikita yung makapag-asawa ka ba, more on swak sa'yo na or may placement na ganun yung mapapangasawa mo, or kailan ka makakapag-asawa, ganyan. Diyan yun makikita sa 7th house. So, sa 7th house is relasyon, kasal, at saka pakikipag-partner. Sa 8th house naman guys, is more on intimacy, sexuality, trauma, transformation, magic, investment, inheritance, implication, occult, astrology, dito siya. Meron din dito yan. And tsaka lihim or pagbabago, kamatayan, at tsaka muling pagsilang, kasi ito yung original house ni Pluto. Scorpio siya, si Scorpio ruled siya ni Pluto. Okay, so andyan kaya meron siyang death and rebirth dito sa 8th house. Ito yung mga pera sa ibang tao, kontrata, and so on. 9th house is more on travel, philosophy, higher education. Dito yung makita guys, tapos ka ba ng pag-aaral, makaka-abroad ka ba, or doon ka na ba titira sa ibang bansa, makakapag-asawa ka ba ng taga-ibang bansa, ganun. So, dito siya makikita. Opportunity, expansion, and freedom. So, si 9th house yan. So, sa ikasiyam na bahay, filosofiya, paglalakbay, at mataas na education. Iba yung dito guys, sa short, sa 3rd house, short, yan, travel. Dito yung mga long travel si 9th house. Sa 10th house naman is, if ever man may mali ako, i-correct nyo na lang sa sarili ninyo. If ever man may nasabi akong hindi siya swak doon, baka naligas lang yung ko. Pero ayun. Okay, sa 10th house naman is a reputation, legacy, achievement, success, potential, paternal, and lineage. Ito yung career mo guys. Ito yung public image mo. Okay? Karera, reputasyon, at saka tagumpay. So, depende yon sa mga planets na malalagay dyan sa 10th house mo. Okay, next is 11th house. So, dito yung mga networking guys. Kasi ito yung community, networks, technology, humanitarianism, collective ideology, medicine, distant relatives, friends, people, community groups, ayan, lahat nandyan. At ito yung, ang zodiac sign na andito is si Aquarius, yung original sign nandito. So, kung networker ka at may mga, di ba, magagandang placements ka dyan, so pasok ka sa networking, kasi madali kang makakapag-communicate sa kanila kasi they are driven sa iyong energy. Next is the 12th house. So lahat ng wala dito sa 1 to 11 guys, nandito lahat kay 12th house, and this is the original house of karma. Okay, so this is the subconscious, the astral realm, mysticism, escapism, secrets, release, dissolution, endings, imprisonment, karma, the beyond, the guides, and whatsoever. Siya yun. So, original house ni Pisces na zodiac sign. So si 12 house is more on spirituality, lihim, subconscious mind, nakaraang buhay. So, ayun lahat ang 12 house. Okay? Next. So, dito, ayan, mas i-expand pa natin kasi medyo hindi na siya makita. Adjust ko na lang. Ayan, so, ayan yung isa pa na mas detalyado. Hindi ko na salita. So, tingnan nyo na lang. Pwede nyo rin siyang i-search or Google. Andun yung mga pictures sa Google. So, ayan siya. Next is, ayan, adjust ko ulit. Hirap kasi guys. Walang taga, alam mo na. So, ayan, kung napag-usapan na natin yung, hindi na muna, balik na muna tayo dito. Teka lang, ibalik ko muna siya sa original shape niyo. Ayan. So, kung natapos na ako sa houses guys, ito yung mga zodiac signs. Ito yung 12 zodiac signs. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at saka Pisces. So, ito yung mga symbols nila. So, kailangan, pag nag-aaral kayo ng astrology, unti-unti ma-memorize niyo sila or magsulat talaga kayo, hand or
ang tawag dun, magsulat kayo sa notebook, take notes, ganun. Kasi hindi yan isahang basahan lang at maiintindihan mo na or sa ulo mo na. Pag nabalik-balikan mo na siya, read again, ayan, masasanay ka na, tapos magigets mo na siya kasi ganun yung energy niya, personality niya, behavior na, ganun. Okay, so si Aries is ito yung symbol niya and keywords niya is I am. So the qualities niya is the warrior, the initiator, and the confrontive. O kasi, di ba, maliit lang yung ano nila, patience ng mga fire sign. Fire sign si Aries. Si Taurus naman is ito yung symbol niya and yung keyword niya is I have kasi meron siya. Practical, yung qualities niya, practical, slow, and steady, and musical. Yan, they love music. Yeah, ano yan, totoo yan kasi yan, ano ko, Taurus. I love to sing. I love music. So, si Gemini naman, si Taurus is an earth sign. Si Gemini naman is, air signs. Ito yung symbol niya. Tapos, ano siya, twin. Basta something twin to si Gemini. Then yung keywords niya is I think, then communicator, curious, speedy, intellectual kasi mabilis na mag-isip. Kung gusto niyo yung mga legit na chismis, si Gemini yan. Pero pag sadyang chismosa lang siya at saka hindi siya evolved, ayan guys, madadagdagan yung mga chismis na binibigay sa inyo. Ayan. So, air sign si Gemini. Sila yung mga matatalino. Di ba? Cancer. So, emotions, sensitive. This is a water sign. So, ito yung symbol niya. And more keyword niya is I feel. Napaka-empathetic. Okay? Empath pala. Qualities niya, the healer. So, homemaker and emotional. More on siya, yung energy niya is parang mama or parang mother. Ganun siya. Crab. Pag nasasaktan, nagtatago sa kanyang shell. Next is Leo. So, Leo is the most confident and tawag doon, ruled siya ni Sun. So, confident at saka fire sign din ito siya. Then, ito yung symbol niya and yung keywords niya is I will. So, the center of attention, dramatic, and happy. Kasi, highlight siya ni Sun. Sun is the source of energy. So, Virgo, the earth sign. Ito yung meticulous masyado, guys. Ayan, kasi sila, mayroon silang listahan. Kasi gusto nila, walang hindi nagawa or dapat perfect. So, ito yung symbol niya, I analyze. So, more on thinker talaga si Virgo. At saka napaka-caring niya ni Virgo, guys. Kasi napaka-observative niya. Kahit yung mga peripheral vision niya or mga tao sa paligid niya, alam niya yung mga ginagawa nila. Kahit hindi siya nakatingin. Ayan, ganun siya ka-observative. So, perfectionist, serving, and analytical. So, isa sa matatalino sa sa earth signs, di ba? So, ganun siya. Hindi ito basta-basta nag-risk, guys. Nahihirapan itong mag-commit dahil gusto nila ganito, ganyan. So, may listahan sila sa gustong tao nila, mayroon silang goal and ito dapat ay yung listahan, ganyan. Okay? Pero, ang gusto ko dito sa Virgo, guys, kasi dahil kahit ganun sila, maraming kasi sa Virgo tayo sa dahil perfectionist sila. At least, di ba nakikita nila yung mga small details. Ganun sila sensitive doon sa mga part na yun. And, ayun, they analyze. Nakikita nila yung mga hindi natin kita kasi, more on detailed sila. So, si Libra naman is ito, isang air sign. Isa din to sa mga matatalino. Communicative, fair. Ito lang si Libra, minsan, pag unevolved siya, mahihirapan siyang mag-decide. Kailangan niya pa ng iba. So, kasi ayaw niya ng away, neutral lang siya. So, ito yung symbol niya at saka I balance and we balance. So, siya yung nasa gitna. So, if ever man, guys, unevolved, kung may friend kang balimbing, siya yun. Unevolved, ha, it means yung sa negative part, hindi siya positive. Peacemaker, relationship, and artistic. Artistic talaga sila, guys, and they love beauty. Next is Scorpio, the water sign. So, yung symbol nila, secretive to si Scorpio at saka investigador. So, sila yung mga bagay sa mga investigation. Kasi hindi sila matabil, more on sila observing and ayun lang. Kasi na-process nila yung mga bagay-bagay. Then, ayan, I desire. So, yung qualities nila, intense, investigator, and sexual. So, mga active to, guys, sa sex. Aside sa iba pang sign, ha? Sagittarius. Teka lang. Sagittarius, isa to sa mga lakwatsero. So, kakilala niyo si Dora, yun yung, siguro yung zodiac sign niya. Kasi gusto niya yung freedom, travel, and ayun, higher philosophy. Ito yung sign niya at saka yung keyword niya is I seek and I see. Diba? Pro students, endless optimist at saka freedom seeker. Si Capricorn naman, ito yung isa sa mga hindi hindi nagre-rest kasi gusto work ng work kasi ayun talaga, gusto niya mag-work. Kambing nga. Ayan. So, si Capricorn naman is siya, more on stability, more on making money, ganun, materialistic din to si Capricorn.
goal-getter at saka practical. So, ganun siya. Yung symbol ni Capricorn ako. Then, I use yung kanyang keywords at saka ambitious, leaders, at saka conservative. Kasi, para silang stick to guys, lalo na pag hindi sila close dun sa person. Pero pag kilala sila or they like the person kasi they sense na totoo ito sa kanila, ayan, makikita nyo yung totoong energy ng isang Capricorn. Aquarius, isang, air sign. So, ayan. At ngayon ay nasa Pluto in Aquarius tayo. Season. Ay, oo, di ba? 20 years pa yon. So, ayan. So, napakabilis mag-isip. At saka sila yung mga, ang tawag dun? Sa mga gadgets and whatsoever, sila yan. Kasi unique yung thinking nila. Napaka-advanced. Di ba? Ganun sila. At saka, they were practical and so on. And the keywords is, ang keywords nila is I know. So, humanitarian, revolutionary, and eccentric. Kasi, kung may rules guys, sa kanila, iba yung rules nila. So, ganun siya. Okay? Ang tawag dun sa mga nakalimutan ko yung word na para sa kanila. Sila yung mga nag-i-invent. Sila yun. Ayan. Okay sila na. Pisces, isang water sign. So, yan yung symbol niya. At saka si keyword niya is I dream and I believe. Kasi lagi itong nasa dreamland. Happy ever after. Yan yung mga nakikita nila sa dreamland. Kailangan mo silang i-orient lagi sa real situation. Or kailangan nila ma-orient lagi sa real situation kasi lagi itong tumataka sa dreamland. Pero, alam mo ba na pag nagdi-dream sila, doon sila nagmamanifest. Kaya I dream and I believe, diba? Dinidream lang nila tapos nangyayari na. Ganon sila kabilis mag-manifest. They are mystic, dreamer, poet, at saka idealistic. So, ayan. Isa sa mga, madaling mag-manifest itong Pisces at saka Sagittarius. They are malakas sila sa Panginoon at saka sa mga guides nila. Ayan. Kasi kung nakikita mo, di ba, pag nagmamanifest tayo, we need to say the words or do the manifestations that we want or yung mga gusto nating ways to manifest. Then, kailangan mo lang, di ba, kalimutan. So, ayun. Kasi si Sagittarius, love niya yung freedom. Si Pisces, love niya yung nasa dreamland. So, doon siya lagi sa dreamland na nadadala siya lagi doon sa energy or yung level of frequency or vibration na meron siya kasi nandun siya. Ayan. So, kung tutusin mo lang guys, kasi diba magbabase na sa universe sa energy. So, lahat ng mga gusto natin ay nasa higher frequency or higher energy. Pag nasa low vibration ka, low frequency or low energy, yung guilt, afraid, fear, overthinker, stress, depression, and whatsoever, lahat ng negative guys, mahihirapan ka talagang abutin yung pinipray mo or minamanifest mo kasi ma-attract mo muna yung mga challenges or mga lessons sa buhay mo bago mo makuha yung gusto mo. Kung makuha mo man, ayan, makakita ka pa ng iba pang problem kasi if ever, for example, gusto mo ng pera, ayan, so na-meet mo tong isang person, nagbigay siya ng pera pero pinautang sa'yo. So, mas malaki pa yung interest kaysa dun sa inutang mo kasi ibabayad mo. So, ganun siya. So, you need to think twice. You need to be calm and you need to pray always to God. Kasi, ayan, malilin lang ka ng mga, ng mga bagay-bagay sa paligid mo kasi take risk ka just to solve the problem, pero yung way of solving mo sa problem mo is ayun din, inutang mo lang din para ibayad sa utang mo. So hindi siya naging solusyon. So you need to think and you need to write and you need to let go muna yung mga kailangan let go at saka i-address na muna yung current situation. Okay, so ayun. So balikan ko muna mamaya na lang yun. Dito tayo. So, ito yung kadalasang tinatanong sa akin. Ayan, 1 hour na tayo guys. So, bahala na kayo dyan. Kailangan nyo tapusin. So, yung original talaga na placement ng mga zodiac sign sa chart, original hindi yung sa yung chart. Kasi syempre, iba-iba na yung dito. Maaring dito is Capricorn, yung una, tapos naging, etc. Pasunod-sunod. Pero yung original talaga na position ng mga zodiac signs at saka, ayan, yung mga zodiac signs is ito. So, ito yung original So, sa first house, una si Aries. Tapos, pangalawa si Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at saka Pisces. Ayan yung original. So, kung makikita nyo sa chart nyo, hindi na siya same. Kasi, ayun na, nagbabase na yun sa, oras ng kapanganakan mo. Kaya, importante yung time or yung lahat ng mga information accurate dapat sa paggawa ng chart mo. So, ayun, pag-usapan natin yung mga degrees. Ito na guys. So, sige lang, this is a quick degree, pero may mas malalim pa ito na meaning. So, kung titingnan nyo guys, di ba yung sa chart nyo is may nakalagay doon 1 degree, 2 degree, 3 degree, ganun. So, may meaning yun siya. So, it means, ilagay natin kung yung
mamaya na lang. For example na lang muna. Ito naman yung ating pag-usapan. Doon na sa actual na chart kasi mas maiintindihan nyo ron. So, kung 1 degree yan, it means Aries yan. Kasi sa number 1 siya. And so on. So, Aries na 1 degree. Kung 0, original yan. It means ano yung ascendant mo, yun talaga yung energy niya. Ilagay natin yung ascendant mo is Aries. So, kung 0 degree yan, Aries ka talagang tunay. Yun yung ano niya, energy or behavior niya. Kung 1 degree yan, si Aries pa rin yan. Oh. For example lang ha, kung ganun yung nakalagay. Oh, so, kung ang tanong nyo is ano yung meaning ng mga degrees, ito yun. So, si 1 degree is Aries, 2 degree is Taurus. Tapos, si 3rd degree is Gemini, 4th degree is Cancer, 5th degree is Leo, 6th degree is Virgo, 7th degree is Libra, 8th degree is Scorpio, 9th degree is Sagittarius, 10th degree is Capricorn, 11th degree is Aquarius, 12th degree is Pisces, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29. O hanggang 29 lang yung degrees. At saka meron din yung mga meaning guys. So, sa video na to is, ayan na muna yung ituturo ko kung anong energy yon. So, kung ilagay natin, for example, Aries in 2 degree ka. So, it means Aries na energy na may kahalong Taurus na energy kasi 2 degree. Gets mo? So, kung si Aries is active, napaka-energetic, maliit yung pasensya, maaring may pagka-Taurus din ikaw. Ganun siya. So, si Taurus is more on money maker. So, pag go na go ka at yun yung energy mo at nagka-balance or okay yung energy ng dalawa into making money kasi yun yung goal nila. Possible, madali gawin yung pera kasi Taurus is the 2nd degree and nandito siya sa 2nd house. Ayan yung original house niya. Oh, ganun siya guys, diba? May ituturo din ako sa inyo. What if yung sign na yan is ganito yung nangyari. Ang ascendant mo is Taurus. So dahil Taurus yung nandito, example lang to ha. Kung Taurus yung ascendant mo at nandito siya sa 1st house, maaapektuhan pa rin siya ng energy ng original zodiac sign na nandyan, which is nandito is si Aries. So Taurus na nandito sa sa 1st house mo, affected siya ng energy ng original na zodiac sign na nandyan. Okay? So ganun siya. Another example, lagay natin si Cancer rising ka, Cancer. Tapos, si Cancer mo is nandito sa 1st house. So, affected pa rin siya ng energy ni Aries kasi original house yan ni Aries. At so on. Okay? Kaya kung makikita nyo, kung ilagay natin yung Pluto mo, o lagay natin Pluto. Meron akong dito chart. Nawala. Nawala. Example, ito. Palakihin natin. So, si Pluto mo is andito sa 4th house. Tama ba ko? Ito ba yung mukha ni Pluto? Pluto. O, ayan. Si Pluto. Nasa 4th house mo. So, 4th house mo, si Pluto ay nahulog sa zodiac sign na Capricorn. So, si Capricorn, Pluto in Capricorn ka. So, si Pluto in Capricorn na nasa 4th house mo, which is ang original sign niyan is si Cancer. So, affected siya sa energy pa rin ni Cancer. Ano ba si Cancer? Emotional, empath, ganon. Si Capricorn, hardworking and whatsoever. Si Pluto, death and rebirth, transformation, mabagal. So, ayun. Makes sense? Kung tatama siya sa 4th house mo, which is the family, the foundation, and so on, your deep, pinaka-deep na mo sa buhay mo, doon siya tatama. It means, mabagal, emotional, at saka, maaring kailangan ng effort or matagal. Pero merong magandang growth. Ayun lang, medyo matagal. Kasi ganun yung energy niya. So, kung sinasabi sa iyo lagi is you need to trust the process at saka you need to pray, yun lang talaga yung kailangan mong gawin. Kasi hindi pa time. So, hanap ka ng ibang way or divert your emotions, divert your energy. Ganun siya. Okay, so ayan. Isa pa sa mga ayan, so kung kita mo guys, first house, or 1 degree, Aries, 2 degree, Taurus, tapos ito Mars, kasi yan yung ruler nila. Mars, Venus, Mercury. Si Aries is ruled by Mars, si Taurus ruled by Venus, Gemini ruled by Mercury, si Cancer is ruled by Moon, si Leo is ruled by Sun, si Virgo is ruled by Mercury, si Libra is ruled by Venus, si Scorpio is ruled by Pluto. Si Sagittarius is ruled by Jupiter. Si Capricorn is ruled by Saturn. Si Aquarius is ruled by Neptune. Tama ba ako Neptune? Wait lang, baka mali.
Ayan ba? Ay, Neptune ba yun? Uranus pa. Wrong na. Ay, Neptune nga. Then, si Pisces is Pisces ba to? Ayan, basta yun guys, hindi ko pa masyadong diba sabi ko nga sa inyo, kailangan ko pa din ng basta kailangan lang talaga mag-aral guys, lang talaga, explore, yan. Hindi, kahit ako nagbabasa, nalilimutan ko pa rin yung niya, mga shape, kasi iba-iba kasi yung shape niya. Okay, so ganyan lang, kailangan niyo siyang So, 0 degrees, the truest expression of the sign in its or yung energy niya. So, ayun. So, dito tayo guys. Nakikita ba? Wait. Ayan, so ito yung ating isa pa sa mga tinatanong sa atin. Kung paano ba malalaman or basahin yung mga sextile, conjunct, opposite. So, ano ba yung meaning or relasyon niya. So, ayan yung tinatawag nating aspects. Okay? So, balikan ko dito sa first. So, ito siya. So, ang aspects ay koneksyon o relasyon ng mga planeta sa isa't isa. Okay? So, koneksyon o relasyon ng mga planeta. Example, itong si kuha tayo ng medyo madali. Wait. Ito, teka lang yung clear na part. Ito, nakikita ba yung red? So, example lang to. So, lagay natin yung natamaan niya is si Venus. Nasa third house, Venus. Opposition siya ni North Node. North Node. Yan yung symbol. So, opposite sila. So, ayan yung niya, yan yung titingnan mo. So, ano yung mga meaning niyan? So, ano ba ang meaning ni conjunction? So, ang mga ito ay malaking epekto sa kung paano lumalabas ang kanilang energy sa ating buhay or enerhiya sa ating buhay. So, may mga effects sa ating mga planeta. Kung ano yung nila, relationship. So, si conjunction, ito yung muka. Pero kung dito natin titingnan sa picture, conjunct. Wait lang, meron ba dito? Nakawala. Teka lang, wala nga. Si conjunction guys is, ganito lang siya. Magkatabi sila. So, like ito, example, si Saturn at saka si Jupiter, magkatabi sila. So, ayan yung example sa conjunction. It means magkalapit sila. Yung meaning niyan is magkatabi ang planeta, ang dalawang planeta magkatabi sila, pinagsasama ang kanilang energy o nagsanib persa sila. Nagiging mas malakas o minsan ay masyadong intense yung energy. Ayan. So, lakihan natin guys, para mas nakita niyo pa ha. So, dito, di ba kung nakikita nyo, ito si Saturn, andito. Tapos, si Jupiter is ito. Yan. Jupiter, andito. So, magkatabi silang dalawa, it means conjunct sila. Or, pinagsama ang kanilang dalawang energy. So, it's either malakas yung energy or masyadong intense. Ayun. Okay? Next is, balik tayo dun sa sa picture. Po. So, medyo magulo, no? Teka lang. So, ayan. So, dito sa picture, lakihan natin. So, ano naman yung sextile? So, ito, sextile. So, kung nakikita mo sa chart, ayan, di ba, sinasabi dong sextile in ganito, ganyan. So, example niyan is, yung sextile kasi is may isa siyang nasa gitna. So, kung dito yung sign, ito yung planet na nandito, nakalagay. So, may isang pagitan na house, tapos may isang planeta dito. So, it means may planeta dito at may planeta dito. So, sextile sila. So, ito lang yung tatandaan mo. 60 degrees siya. Okay? Ganun siya. Paano ba siya mas i-explain? So, si sextile is 60 degrees apart ang mga planeta. Oportunidad, potential at madaling pagdaloy ng suporta. So, ganun yung daloy ng kanilang energy. May opportunity, may potential, at matiwasay ang daloy ng energy nila. So, may pagitan lang na isa or nasa 60 degrees. Example, may dito, planet at saka may planet dito. So, they are sextile. Okay? Next is, ayan, kung titingnan mo, may pagitan. So, sextile sila. Next is,
square. So si square naman is bibilangin mo lang din. Kung si sextile is 1 from the planet, 1, 2, 3. Ayan. So tatlo. Dapat yung ano niya, 60 degrees. Kung si square naman, square, it means 4. Diba? So from the planet na andon, so 1, 2, 3, 4. So sana ikaapat na house or nasa 90 degrees siya. So ayan yung apart nila. At saka nag-represent ito ng hamon, tensyon at pangangailangang harapin ang mga problema. So may challenge or lessons dito, guys. So ayun siya. Hindi masyadong good yung nila, energy, kasi may mga challenges na possible mong haharapin. So ganyan siya. So bibilangin mo lang from the planet na nandun. 1, 2, 3, 4. So square or 90 degrees dapat yung apart nila. Si sextile naman is 1, 2, 3. So tatlo or 60 degrees dapat yung pagitan nila. While si trine naman is ayan. So si trine 1, 2, 3, 4, 5 or 120 degrees ang kanilang pagitan. So si trine naman is 120 degree apart ang mga planeta nila. Magaan, positibo at natural na daloy ng energies ng both planets. Ganun siya. Magdidepende pa rin yun sa meaning ng planet na nandun ha. What if si Saturn? O syempre si Saturn, i-discipline nga yan. May ganun lang din. Pero hindi masyadong So depende yun, guys. Sige lang, mas maunawaan nyo yan along the way pag nag-seek na kayo or nagbasa na kayo ng charts nyo palagi. So kaya ginawa ko yung 50 pages para guide nyo. So itong video, magiging guide nyo rin ito. Okay, next is the opposition. So si opposition, opposite talaga yung yung houses. So opposition means magkaharap ang mga planeta. Pagtutunggali, pagsubok at kailangan ng balanse. Opposition, total opposite. So kung dito, 'di ba, ang original sign sa 4th house 1. Teka lang. Tama ba ako? Ay, 5th house pala 'to. So Leo, yung opposite na niya zodiac sign is si Aquarius. So opposition sila. It means may pagtutunggali or pagsubok or challenges at kailangan ng balanse. So pag naintindihan nyo na sila ng paunti-unti and so on, magiging mas malawak na yung pag-intindi mo at makaka-adjust ka na sa sarili mo at sa ibang tao. Ganun siya. Kaya may 4 na elemento kasi kailangan maintindihan yung mga behavior nila, yung mga behavior ng zodiac signs. Kasi pa, di ba, Cancer pa siya, emotional. Kaya pala ganun yung reaction kasi sensitive pala siya. Hindi talaga yun sinadya lang nila. Talagang ayun yung energy nila. So mag-ingat sa mga salita sa bawat tao. Pananatilihing may respeto at ayun, magmahalan lang, guys. So ayan, so dito ituturo ko sa inyo, 'di ba tinuro ko na to yung paggawa ng chart, pero para mag-guide kayo. So ayan, pupunta lang kayo dito sa AstroSeek. Wait lang. Ito astroseek.com. Ito yung makikita nyo. Ito yung mukha. Then when you make your own chart, ayan. So pwede yung i-try, yung lahat ng nagpabasa, ayan, sa mga hindi pa nag-try or hindi pa marunong, ito ganito siya. So click nyo ang birth chart. Then yan yung lalabas. So dito may definition sa planets, signs at houses. Then hints niya is planet shows us what is happening and sign show is us how it is happening and houses show us where it is happening, saan mangyayari. Then yung lahat ng informations mo ay kailangan mong ilagay dito. So dito, so example, ano ba ngayon? 11. So 11 of March. Then lagay natin ano ka pinanganak. Yung millennials na para makarelate. 2006. Ayan. Tapos ilagay natin dito 10 a.m. 12 minutes. Kailangan may minutes ha. Kasi kasali yun, kada minuto ay mag-iiba yung posisyon ng mga planets. At saka lagay natin dito taga Cebu City, ayan. Then you need to click the calculate at ayan na yung lalabas. So makikita mo dyan, ayan. So ayan na yung chart mo, yan yung blueprint mo kasi exact at accurate yung mga information na nilagay mo. At dyan makikita mo, di ba? May mga zodiac sign sa labas. Sabi ko nga, kasi may time na nilagay mo, exact sa kapanganakan mo. Mag-iiba yung dito. Kasi diba original niyan is Aries yung magsisimula. Tapos yung 12 house is si Pisces. Sa chart mo, mag-iiba yan. Magiging blueprint mo or yung chart mo talaga. So, example, ayan yung ano niya.
tawag nito. Ito yung chart niya. Ito yung chart mo. Oh, so itong ASC, oh, 'di ba? Nakita nyo mas darker siya. So si ASC yan yung ascendant mo or rising mo. So may degree din siya nakalagay. So 1 degree, it means 1 degree Aries yung ano niya. May pagka-Aries yung energy niya. So may halong Aries aside sa pagiging Gemini niya kasi yun yung nasa first house. So yan. Then ito yung mga planets. So kailangan mo lang yan kikilalanin yung mga mukha nila. At dito may nakalagay dito sa kabila yung ano niya, parang summary position ng mga planets or placements mo. So diyan nakalagay 'di ba dito Sun in Pisces 20 degree. So Sun ayun yung mukha niya. Tingnan mo Sun Pisces in 20 degree kasi 20 degree, tapos nandun siya sa 10th house. So, ganun siya tingnan. Tapos, kailangan mo lang talaga manawaan yung energy nila, yung behavior nila, para malaman mo kung paano ito i-interpret. O, example, itong sun niya is Pisces. So, si Pisces is water sign. So, napaka-empathetic, into service, ano pa ba, dreamy, o, di ba? Tapos, andito siya sa 10th house, which is the public image and the career. O, crowd. So, ganyan. So, more likely, sa career niya, possible dreamy siya. Yan. So, yung manifestation niya sa career niya is more on minamanifest niya sa dreamland niya. Yan. Pero nito, into service, nahihirapang maghindi. Yan. So, at saka pag may problema, kinakanya lang, hindi nga nasi-share kahit sabihan man ito na i-share mo naman pero hindi ganun kadali sa kanila. So pag masaya yung Pisces, andun siya sa ibabaw ng tubig or sa dagat, pero kung di ba isda to si Pisces, tapos pag may problema sila, ayan, bigla silang mag-escape. O yan yung isa sa mga unevolved self, mag-escape sila sa problem, pupunta sila sa dreamland. So magda-dive sila sa pinakalalim ng dagat, tapos doon nila i-analyze yung kanilang problem. So hindi sila masyadong nag-express ng problema nila. Ganun siya. Then they are very empath. Ito din guys, may hint din ako sa inyo. Ilagay natin guys yung house na to, sa 10th house, is napabilang siya, yung ganun niya, yung guhit niya or yung boundaries between sa mga houses. Napabilang siya kay Pisces, naloob siya kay Pisces, at saka naloob siya kay Aquarius. It means si 10th house ay may energy ni Aquarius at ni Pisces. So kasali rin yun sa interpretation. Ganun siya. Then isa pa, if ever man na yung 10th house, di ba, original house to ni Capricorn, affected din siya sa energy ni Capricorn. So, it means possible na magiging emotional, dreamy, at saka matagal. It takes effort para marating yung career, ganyan. Depende sa mga planets na nandyan. So, yan. At ito naman yung mga aspects. So, kung titingnan mo, pag, di ba, may kulay siya. Kung blue, ayan, harmonious. Tapos, kung red, medyo may challenge. Ganun siya. Pero, may deeper pa dito, guys. Yan siya. Basta, kailangan nyo lang talaga yung maunawaan. So, ayan, pag mo siya, print chart, ito yung lalabas. So, ito yung mga sinend ko sa inyo. Ito na yung muka. Adjust natin. Kasi dyan ko siya ginawa. So, makikita mo, andito yung mga signs. Tapos, mayroon siyang mga degrees. O, Sun in Pisces with 20 degrees. Ano yung sabi ko, diba? Hanggang 12 yan. So, 1 degree hanggang 12 degree. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 20 degree, it means Scorpio. Kasi Scorpio yung original zodiac sign niya dito. So, it means Pisces with 20 degrees or energy ni Scorpio. Yan. Si Sun mo. Si Sun mo. Ayan. So, hindi lang siya purely Pisces energy. Tapos affected pa siya ng energy ni Capricorn. Tapos ito rin yung sinasabi ko sa inyo guys. Ayan. Diba kung makikita nyo ganyan, ito yung mga nila mga symbols ng mga aspects. Ito conjunct, ito siya. It means dyan, si Mercury mo ay nag-conjunct kay Sun. So, Mercury conjunct ni Sun. Ganun siya. Square din naman yung mukha niya. Triangle yung mukha niya. Ganyan lang siya. Tapos, ayan. Dito naman na part, ito yung mga elements. Makikita mo dito kung ilan yung mabigat na ano yung mas mabigat sa iyo na elements. Sa ito na chart is mas mabigat sa kanya yung elements ng air. Yan kasi 8. Pero kung ididig deeper mo talaga to, including all the degrees and whatsoever, kung idig deeper mo pa talaga siya, including all the degrees, mag-iiba yung interpretation niya. Ganyan yung kaibahan ng reading ng mga app at saka internet sa astrologer or marunong mag-read. So, ganun siya. Kasi,
mas nai-expound pa niya, mas nakikita pa niya na ito pala ay affected kay ano, opposition pala nila sila ni ano, kaya pala tatama dito, ayan. Kailangan ba niya ng surgery? So, titingnan mo siya. Health kasi yan. So, si health is, andito sa 6th house, it's all about health. So, titingnan mo dito if need ba niya talaga yung surgery. Kung death naman, o may ano ba, may ano ba, may mga planets ba dito or oppositions or aspects na naka ano sa 8th house niya, kasi 8th house is the death and rebirth. So ganun siya. Kung makaka-abroad ka ba, titingnan mo naman yung 9th house mo, kung destined ba doon or wala. Pag walang planet guys sa isang house, it means influenced by other people or sa surroundings mo. Kaya na-highlight dito yung mga planets or placements na meron ka, yung may mga planeta, kasi dyan nakapokus yung buhay mo. Kung walang planeta, it means influenced by other people or surroundings. So far, I hope and I pray na naintindihan niyo siya kasi 1 and 31 minutes na. So, thank you. Ayun lang lahat. Pa-like, share, and subscribe, follow. Ayan, sakit na ng, ano ko, throat. So, ayun lang. Hope na naintindihan sa lahat ng mga na-read ko at sa mga nakakita ng video na to. Praying naintindihan nyo at na ano ko, na-share ko yung part ko na maano kayo, maituro yung mga basic pa man siguro yun, ayun. So ayan, maraming ways to learn. You need to just ano lang talaga, mag-seek at saka manood ng mga videos and whatsoever. So kung makikilala nyo yung astrology, mas magiging ano siya, malaking parte siya ng buhay mo kasi magiging guide mo siya in a way na may mga precautions ka na. Ayan. It's either to take a risk or not to take a risk. Ayan. At napaka-importante ng rule dyan ni Saturn at yung mga mababagal na mga, lahat naman importante, pero sila yung mga kadalasang lessons kasi. So, itong chart na to, itong astrology, ay mag-guide lang talaga siya guys. Pero makikita mo, may ano talaga siya, legit talaga yung reading niya sa mga parts ng buhay mo, if ever man. Kasi, depende yun eh. Depende. So, yun lang. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, I am accepting stars and support love. So, ayan na. Bye-bye. Thank you guys.